the children. Ulitin niyo nga. Okay. Ngayon, Christmas is over. Tapos na ang gifts, decoration, and parties. Diba? Tapos na ang Christmas. Kailan yung Christmas? 25. Sino dito ang mga nakatanggap ng gifts, ng ampaw? Wow! Ilan? Ano yung gift na natanggap mo? Laruan? Anong laruan kaya niya? Oh, check out. Nakatanggap sila ng ampaw. Sana all. Sino naman yung mga hindi nakatanggap dito ng ampaw o regalo? Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Meron pa namang New Year. Hey! Makikita na yung teacher mo yan. Diba tapos na ang Christmas? Pero tandaan natin, hindi natapos ang story ni Jesus sa Christmas. After Christmas, Jesus grew up and started teaching people about God's love. Katapos ng Christmas, si Jesus daw ay lumaki at nagturo ng mga tao about sa love ni God. One day, many people came to Jesus. Some parents ng mga bata para ma-bless si mga bata. Imagine nyo, mga bata na katulad ninyo, lumapit kay Jesus. Ano kaya napipil ng mga bata mo? Masaya? Masaya? Excited? Diba? Pero siguro medyo mahihain din. But then, something sad happened. May malungkot daw na nangyari. The disciples saw the children and told the parents to stop. Nakita daw ng mga disciples, yung mga magulang ng mga bata. Tapos sinabi nila sa kanya na mag-stop daw sila. Pero parang sinabi nila, wag na muna, busy daw si Jesus. Pero, Jesus did not like that. According daw sa Bible, ang sabi ni Jesus, "Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Okay. Ulitin nga natin ito. Ano? Repeat after me. Let the little children come to me. And do not hinder them. For the kingdom of heaven belongs to such as these. Okay, sa Tagalog, sabi ni Jesus, pupuntahin nyo ang mga bata sa akin. Huwag nyo silang bawalan. Kasi ang kingdom of heaven daw ay nagmamay-ari sa mga bata. Diba? Ibig sabihin daw nun, wala na silang magsasalita. Ibig sabihin daw nun, mahal na mahal kayo ni hindi kayo istorbo. Hindi kayo masyadong bata. Jesus wants children to come to Him. So, ano kaya ginawa ni Jesus na susunod? Ano susunod ang ginawa ni Jesus? He welcomed the children, placed His hands on saan? Saan niya kaya nilagay yung kamay ni Jesus? Sa ulo ng mga bata. And ano ginawa niya? Pag bless. Tama. Imagine nyo,
Jesus was smiling, taking gently and blessing each child. So, habang binibless daw ni Jesus yung mga children, nakangiti siya. Paano yung ngiti? Patingin nga ng mga ngiti nyo. Ganun daw siya. Nakangiti siya. Binibless niya yung children. Yung ngiti nyo, gusto ko yung kasama yung ngiti. Show your teeth. Isama Uy, ang cute naman ni Mark. Si ano eh, si Mark Tandok. Si Mark Tandok. Ay, si Gab. Gusto ko makita yung ngipin ni Gab kasi birthday niya ngayon. Ngayon niya i-celebrate yung birthday niya. Patingin ng smile, Gab. Ganun daw yung nadama ni Jesus. Walang galit, walang irita, puro love lang daw. This story teaches us something very important. Jesus cares not only for adults, but especially for children. Ang turo sa atin ng story na to ay hindi lang daw ang mga adult yung love ni Jesus, but tayo din mga bata. He values your heart, your prayers, and your faith. Si Jesus daw ay binavalue niya yung mga puso natin, yung mga prayers natin ay talagang niririnig niya. At yung faith, yung pananampalataya natin ay talagang binavalue niya. Kaya tayo, dapat palagi tayo nag-pray, tapos nag-worship, di ba? Kapag bago natin mag-start ang Sunday school, anong ginagawa natin? Praise and Worship. Tama. So, paano natin ma-apply kaya itong story na to sa ating mga buhay? After Christmas, we may not see the lights anymore. Di ba after Christmas, siguro sa January, alisin na nila yung mga decoration na nakikita niyo sa, di ba sa plaza, kailaw doon, di ba? Siguro after siguro, kaya January na, mawawala na yun. Tatanggalin na nila yung lights, mga decoration. But Jesus love, yung pagmamahal daw ni Jesus ay hindi mawawala. Palagi itong nagpo-continue every day. Jesus wants us to come through prayer. Ang gusto daw ni Jesus ay pumunta sa Kanya at Jesus wants to trust Him with a childlike heart. Kayo ba, trust niyo ba palagi si God? Kunwari, may mga temptation. Ano yung temptation sa Tagalog? Tukso. Mga tukso. May mga tukso. Ba kayo sa tukso or mag-trust lang kayo kay Jesus? Anong gagawin niyo? Sige, tapos gagawin niya. Magpapatukso ba siya? Sige. Magpapatukso o mag-trust lang kay Jesus? Mag-trust. Tama. Jesus reminds adults to love, protect, and guide children. Parang kami, di ba mga teacher kami, nire-remind kami ni Jesus na mahalin kayo at protektahan kayo at i-guide kayong mga bata. Di ba? Tapos na yung Christmas. After Christmas, paano kaya natin celebrate pa rin si Jesus kahit hindi na Christmas? Okay. Sino? Pagsamba. Tama, pagsamba. Sino pa? Sino pa dito? Ang mag-recite ngayon may tips sa akin sa New Year. Wow! Reset kayo! Okay. Pagsamba Ilinis na ko, teacher, Sige. Paano? Maraming ways. I won't
Si Kate daw. Pag yung... si Bianca. Pagtiwala sa Diyos. Tama, pagtiwala sa Diyos. And sino... Ano pa? Si Mark Villegas, Mark Tando, walang pa may dadagdag. Ano pa? Sino si Edison. Edison. Ito, pagsunod sa kanino kaya, sino yung mga nakakatanda sa bahay niyo? Mama. Papa. Tama. Pagsunod kanino? Halipin mo na, Ama. Tama. Okay, so, ano pa? Para sa mga hindi nakasagot, meron akong mga tanong. Sino daw yung naglapit ng mga bata kay Jesus? Yung nilapit nila si Jesus para hawakan daw ni Jesus yung ulo nila. Sino yung mga naglapit ng mga anak nila kay Jesus? Mga teacher. Mga teacher ba? Mga lola ko. Mga magulang. Tama, mga magulang. Nakasagot siya, teacher. Isa lang po. Isa lang na nakasagot siya. Kanina Okay. Gusto niyo pa ng isa pang question sa mga hindi pa nakasagot? Jamila. Okay. Paano daw pinakita ni Jesus ang kanyang love sa mga children? Paano? Paano mo rin sagot? Sabihin, kahit di ba, paano niya napapakita yung love niya para sa inyo? Di ba? Kayo mga bata. Sino may prize sa akin sa New Year? Papaampaw, regalos, laruan, sayang yung ampaw, wala. Bigay mo na Si Edison. Paano napapakita ni Jesus yung love niya para sa'yo? Mark. Tinutulungan kanya at ang mga ibang bata. Tama ba? Tama ba, teacher? Tama. Okay. Okay, ba kayo?